Munting na pananali sa tuwing nagsisigasig sa dibdib. Bayan mo na ang dapat pakikinggan. Bayan mo na ang dapat paglingkuran. Naniniwala talaga ako na hindi bayani si Marcos. Maraming nagsasabi na, lalo yung mga kaedaran ko na kabataan, 18 years old ako, na wala raw kaming alam sa noong mga panahon ng martial law, na hindi natin alam kung ano ba na nangyari na continuous yung martial law. Pero hindi ako naniniwala doon dahil hindi natin dapat pinararangalan yung taong nagpahirap, pumatay, at naging dahilan ng sakdamang pagkakighati at dalamhati sa mga pamilya. At higit lalo nagpahirap sa buong bansa natin sa mahigit na 20 na taon na nanatili siya sa diktadurya. Doon sa mga pro-Marcos loyalists, mga pro-Marcos o mga Marcos apologists loyalists, wala akong masamang tinapay sa inyo kasi naniniwala ako na hindi kayo yung may kasalanan. Ang may kasalanan yung sistema dito na ginagalawan natin ngayon, yung sistema ang nag-enable sa historical revisionism. So tayong mga nakakaalam, tayong mulat sa katotohanan, tayo yung dapat na mag-encourage sa kanila na matuto sa sarili nila mismo. Huwag natin silang tawagin bobo, mangmang o inutil o na wala kayong alam. Huwag natin silang murahin. Hindi dapat ganun. Wala dapat elitismo sa pagkatuto. Dapat tayo mismo yung magbaba ng sarili natin sa kanila. Ibaba natin yung level ng diskurso nang hindi natin pina-water down yung content. Doon lang natin sa pamamagitan ng pag-engage natin sa mga kabataan, pag-abot sa mga hindi natin, sa mga underprivileged na walang kakayahan o walang privilege sa edukasyon. Doon lang natin talaga malalabanan eh. Dahil kung itataas natin, patuloy tayo magiging elitista na tayo lang yung monopolyo ng katotohanan at ng edukasyon, walang mangyayari. Itong citizens action na to, mananatili lang siyang action. Hindi siya magkakaroon ng provision, hindi siya magiging material na may hinto talaga. Dapat tayo sa sarili natin, kumilos tayo. Huwag tayo maging elitista, walang may tunay na monopolyo ng katotohanan dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kasi, nakita ko yung tarpaulin niya, kapwa ko pala siya nabotenyo, nabotas ako. At natutuwa ako na hindi lang ako nag-iisa sa nabotas, hindi ako nag-iisa sa lugar ko na lumalaban sa higit na pagkatuto, higit na pagmumulat sa madla, na hindi lang ako yung nagpapakatalino, hindi lang ako yung nagpapakadulubhasa para iangat ang madla at hindi para umangat sa madla. At natutuwa ako na kahit matanda na si Tatay Pue, ganun pa rin na hindi hadlang ang edad, yung pagiging matanda o pagiging bata sa tunay na paglaban, sa tunay na pagpapalaya sa sambayan ng Pilipino.